Pagpaubos ka mong tanan o pag-alagad sa usag-usa, kay ang kasulatan nag-ingon. Kontra sa Dios ang mga garbuso, apan maluoy siya sa mga paubsanon. Busa pagpailalom kamo sa gahom sa Dios, aron magtuboy siya kaninyo sa panahon nga iyang itakda. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Pag maigmat o pag mabinantayon kamo, kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa naglibot-libot kaninyo sama sa leyon nga nagkulog, nangita og tukbonon. Iguna ang inyong pagtuo ug suklin siya kay nasayod kamo nga ang inyong isig ka magtutuo sa tibuok kalibutan, isulayan usab sa samang alatuson. Apan human sa inyong pag-antos sa mubong panahon, ang Dios mismo nga mao ang tinubdan sa tanang grasya ug mao'y nagtawag kaninyo sa pag-aambit sa iyang walay katapusan nga himaya uban kang Kristo maghingpit ug maghatag kaninyo kalig-on, usog ug sukaranan nga dili matarog. Iya ang gahom hangtod sa kahangturan. Amen. Makaputang Ginoo, salamat kay Lord sa kagabigon nga imong gihatag kanamo. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga imong gihatag kanako, Lord, nga maka-share ko Ginoo sa imong pulong ngadto Lord sa akong mga kaubanan karon. Ako nagaampong ikaw ang Dios Ginoo magtudlo namo kung unsay among mga role Ginoo isip Lord mga members sa church Ginoo under sa leadership Lord sa among pastor ug mga leaders. Among gitugyan diha kanimo ang tanan ug akong giila Lord nga wa gyud ko mahimo kung wala ka. Usa kintanan diha kanimo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay. Unsa man ang role o papel sa mga miyembro sa simbahan. So matud pa sa bersikulo 9, kung imong tan-awon diha sa bersikulo 9 nag-ingon nga lig-una ang inyong pagtuo og sukli siya. Or sa English pa, ingon din resist him standing firm in faith. So resist, no atong una-unaon ang word nga resist. So buot pasabot imong suklan ang yawa. Okay? Imong suklan. So resist gikan siya sa Greek word nga antistami nga ang buot ipasabot to stand against, that is to oppose. So buot pasabot makigbatok gyud ka. Kay gumingon ka resist dapat jud na kay pagsukol ba nga buhaton nimo or ingon dinhi withstand. So withstand gani buot pasabot imo gyud nga antuson. Kay dili ka pasabot nga musukol ra kag kadali. Unya di na dayon ka. Dili. Buot pasabot in sukol nimo sa yawa, muagwanta gyud ka ug muantos gyud ka. Imong agwantahon ug imo jung lahutayon. So stand firm in faith meaning mubarog gyud nga lig-on ug dili matarog sa pagtuo, no? Huptan ug lig-onon ang kamatuoran nga nabatunan nga mao ang kaluwasan. No dapat kung nakabato na kag kaluwasan, huptan nimo og lig-onon nimo imong kaugaling imo ginahuptan bisag asa pa ka moadto. No sa imong katungdanan sa simbahan isip membro dapat kanunay gyud nimo huptan ang imong kaluwasan nga imong nabatunan. Ang pagtuo nimo sa Ginoo dapat di gyud na maghuyang-huyang. Ingon dinhi, kinsa man ninyo dinhi ang nakabalita mahitungod sa Israel karon? Napa? Yeah. Namin nakabalita no unsa naman sa Israel dito? Grabe na yung bubata. So, ngano kaha nga naamay kaisog ang Israel sa pagsukol sa ilang daghan kay mga kaaway? Sa iyong una-una, ngano kaha? Ngano kaha? Chosen nation. Oh, chosen nation. O kaha, ingon din sa akong gitunan. Ingon din aduna sila kaisog sa pagsukol tungod kay naa sila ikasukol. Okay? Lisura po ng usukol kay wa kay kasukol. Atras lang. So ang Israel, nisukol sila tungod kay naa sila ikasukol nga mao ang ilang mga weapons. Defense nila nga mao tungod sa tong sikat nila karon nga defense nga kuan Iron Dome, di ba? Na sila mga missiles o uban-uban pa. Yan lagawas pa niya naa sila'y support gikan sa nagkalain-laing mga nasod. No naa sila'y daghang mga allies nga mga nasod. So kining mga butangan naghatag nila og kalig-on. No kanang mga weapons nila, allies nila, naghatag nila kalig-on sa pagsukol og nituo sila nga kaya nilang mudaog batok sa bisan unsang kaaway. Kung misalig sila ni ining mga butangan, mas labaw pa kita. Ngano man, kaya ang atong gisaligan mao ang Dios. Makasukol og mudaog kita batok sa atong mga kaaway.
Suklan nato siya ug lig-unon nato ang atong pagtuo niya. Kay kung ang Dios may atong saligan, dili gyud ta mapingpin. Karon, gipahinumduman kita sa atong role diha sa church nga mao ang pagmalig-on sa atong pagtuo o pagsukol sa yawa isip mga membro sa simbahan. Isip mga membro sa church, katungdanan nato ang pagbarog na lig-on sa atong pagtuo o sa pagsukol sa bisan unsang ipana sa kaaway nato. Okay? Aduna may higayon sa imong pag-alagad nga nagmahuyang ka sa imong pagtuo? Nga imbis suklan nimo ang yawa, nagpadaog kaniya o gikuyog kaniya? Pila naman kalabad sa ulo ang gihatag nimo sa imong pastor? Ha? Pila naman ka problema ang imong gihatag niya? Kapanbisan pa ni ana, ang atong mga pastor, ang atong mga leaders nag-agak nato. O gipakita nila og unsay maayong buhaton alang nato. Igsoon sakto na ang paghatag og kahasol sa simbahan o sa imong pastor. Ihatag sa Ginoo ang imong kinabuhi ug buhata ang imong role isip membro sa simbahan, lig-una ang imong pagtuo ug sukli ang yawa. Mag-ampo ta. Lord, salamat Ginoo sa iyong pagkamay sa among kinabuhi. Salamat Ginoo nga karong kagabi Lord nag-remind gyud kanamo Ginoo nga kinahanglan lig-unon gyud namo Lord ang among pagtuo diha kanimo Lord nga hupta namo Lord ang kaluwasan nga among nabatunan o kinahanglan Ginoo nga magmadaugon gyud mi og suklan gyud namo Lord ang yawa Ginoo nga naghatag og kasamok Lord sa among pagtuo. Lord among gitugyan diha kanimo ang tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. 6 minutes and 30 seconds. Dadali ang dito ng pastor. Dadali. Okay. Grabe, hadlok kami. Ma'am Mariel. Mariel. 15 minutes at dihatag pas, no? Dali. Pas. Idali na ko pastor kay. Dili gyud kayo. Murag bus gud ng gidagan na di man pwede murag pag pas na. Anyway, clear ang presentation. And direct to the point. Nagka-connect ka dito sa kanang imong gigamit dito sa imong introduction nga kaning Israel. Bago ang transition sa ako lang pagtan-aw kay although dili oneness man eh. Oneness lang. Oneness na isa. Hindi naman si pastor, isa ra. Wala hindi. Wait, labutay. Okay, pandapigay. Di ba? Walang basagan ng trick. Pero Ma'am Mariel, the transition of your deliberation sa mga preaching is very good for me. Kaya nakita na ko ang paggamit man gud nimo kanang imuhang sa pag-hook ba sa hook na kumbaga naka-connect ka dito sa body sa imuhang sa imuhang message. So for me, it's a wonderful presentation. Medyo pas-pas ra yun, siya high speed kay. But anyway, God bless you Ma'am Mariel and may the Lord will bless you more in your ministry. Nagdali jud ba kay? Nadali jud ba? Pasa na, Pastor Bo. Okay, di ba, sa 6 minutes, naiunod wala. Nag-quote sa guban nga text wala. Di ba, dili na kinahanglan, kundi dito lang din siya sa iyahang pan, kumbaga, kung sa ang content, dito lang siya nagkakawag yung explanation. So, dili na kinahanglan nga nagkuhan na masanay ta nga ka ng mugwas na dito sa text. Kundi kung saan na lang sa text, mo lang yun ang i-explain. So, mo na ginagawa natin, let the Bible interpret itself. So, ang pan lang, ako kayo na sundan ang sa intro, pero punta na kulangan ko gamay sa pag-abot sa application. Kung saan ginatawag na ito nga fallen condition dito sa kanikwan sa control yourselves and be careful. So sabi ni sober nga mind. So kung sa ba ang naging kakulangan nato diya sa Ginoo pag-abot sa dili nga part. So na para lumaton ta medyo Wala nagdugangan na ko pa na gamay. sa remind akong pastor. Resist the vigil. Pero continuation na sa gihapon. So sa kwan ka sa devil ka nga part. Pero kung man lang gihapon mo niya, how do we resist the devil? Ang kwan niya is to have sober mind.
So maging careful unsa ta to paging careful. So yes, tama man to siya kuan about sa to resist the devil, pero unsa ang counterpart nato to resist the devil. So dito lang siguro nga pero all in all paspas man siya. Murag naka 120 ang dagat pero ang content na ang thought na gusto nga ipaabot. Congratulations. Ay, praise God. Na born again, may din napita. Tips na lang tayo sa delivery. Para dili kayo makapoy yung vocal cords. Gamitan naman ang dynamics sa delivery. Okay man, we know that you're energetic. Pero sometimes, para dili kayo makapoy ang mga vocal cords. Gamitan yung mga in times of para na ma-emphasize for example, gugma yung word pag naay mga words na soft siya, na like love, etc. Of course, atong gamiton po na kanang way nga like love. Pero kung power yun. Power, energy, ana. So sa delivery, more naman to ang akong comment dito. Akong grado si mga 9 out of 10. Sa content naman, yes, tama to yung na 6 minutes. Pero, kuan gid siya, BP, ang tama to yung isang gamay, gusto lang mi gamay padutan ni mo gamay dito sa kuan na. Oo. Okay man na nagulat na ko dito na anak ka dito ingon ka rin na nga na sa panahon sa pagsulay unsa ba ka gina-resist ba nimo kaaway o gauyon ka sa kaaway. Gahulat mi dito nga dutan nimo dito nga ikaw ba karang naa kay mga kuan. Nuod gid ba nga. No? Pero okay laman pero we really feel na ang mensahe ba nga maka-change life mga born again ni dire. Nagabig na mo. So topic niya ni. So total na maduga na mo nawala dili man ni performance but to the glory of God. Bugrado mig 9 si Buha. Wala tabor ha. Manundo po ni Pastor. Ang tumoy sa iyang ngalan kay A gyapon. O niya ang iyang apelyido B ang nagsugod. P ang sugod sa ngalan. Princess Maluka. Mga manigitang po ni Samantha nga may nabunutan. Naglang ko si Samantha nga nabunutan si Princess, si Samantha o si Sil. Ang ano ako mata ni Pauline ni Samantha. Sige. Di agi nagagtam ko dali na dali. Sige lang, just enjoy. Enjoy lang niyo. Sila ka mo, Jen. Sila ka mo, Jen. Sige, bakit? One timer dre ha, one timer ha. Plus na gana. Powerpoint. May gabi sa tanan. So kasagaran sa kasagaran sa yang people karon ay kasagaran sa yang Christian karon na ato makit-ano na huyang pa og pagtuo or dali pa sila maluya. Pareha nga tong ako bago pa ko na Christian, daghan kay kog pagsulay sang kinabuhi ba. Like katong tungod sa mga pagsulay na namo sang kinabuhi, naluya ko.
Then so karon atong isgutan sa 1 Pedro 5:9 kay kini nga verse kinahanglan kita magpapaskog sa atong pagtuo. Dili kita mag-inusara dili kita mag-inusara daghan nag-antos sama kanato. So ganong kinahanglang likunon ang atong pagtuo. So dinhi kinasayran ka mo, ang kini siya makita ni sa kuan. Sa 1 Pedro 5:9. Kinasayran ka mo ang inyong kumbaga sa nganong kinahanglan likunon ang atong pagtuo. Kay nasayran ka mo ang inyong isig ka magtotoo sa tibuok kalibutan, sulayan usab sa samang alantuson. So, what do you mean by stand firm? It means pagbarog nga lig-on. Bisan pa man og daghang mga pagsulay na niabot sa tuwang kinabuhi, dapat magpabilin tang lig-on sa tuwang pagtuo. Orang tuto. Arnel lang, Arnel Ayaw gila. Unsa mo na siyang hilak kalipay, kapulba. Okay. Hindi. Gani haba man lang good pag ako pa na diri nagapaan na si ate no sa ate Princess nga dili pa siya ready. Dahil pa naging siya. Pero kanisa mag-challenge sa tuwa. Okay? Challenge sa tuwa. Kaya naaman ka diri sa field nga gusto nato magtuon, gusto nato mag-share sa pulong sa Ginoo. So yan yung una-una ang gina-pressure ninyo. So ang gusto namo, ang mission namo diri sa nato ang mission namo nga naami diri is para ma-educate mo, para matabangan mo. Nga kamo maging leaders sunod diri sa Hope Garden or sa Village of Hope nga ma-advise na nato sila kung unsaon nato pagtuon sa kung unsaon nato pag-share. Ate, okay ka lang? O, mapanawag kay mura ko ano siya ba nga inasunlog mo sa panahon. Mura ka na gani. Nga damo nga naging mga dili mo gusto is i-challenge din mo. Actually, siguro ang Ginoo nagdala sa imo hadiya karon nga naaka. Ha? Sa ito na to. Di ba sa Ginoo nga mas maglikon pa mo, mas magtuon pa mo. Kana maging ready mo anytime na mag-plan mo na manginhanglan og pulong sa Ginoo na amo nga magbarog na among magtindog. Pero bisag sa duha ka minuto nato or 1 hour 30 minutes 1 minute and 30 seconds at least na kuani mo nga na kay gustong ipaabot. Pero kulang lang. Pero all in all, salamat sa pagtindog ug salamat sa pagbarog. God bless ate. Patayon. Wala nang ilang na sila, wag pa na. Mag-comment kami. Taon-taon. Nasayod din mi nga walay aksidente sa Dios. Everything has a reason. Anong naa ka, nagparod ka diya, usa sa akong biliban sa imo ang imuhang courage. Kanang mga nabilin diya, dalawa ng uban diha. Encouragement ni sa mga nanalaw diya sa likod na ikaw ditindog ka ni Barok sama sa imong giwali ganina. Luyo sa mga pagsulay sama sa imong gibuhat. Kailangan mo i-face ang mga problema sa kinabuhi. Kay kauban na to ang Diyos. No, kanang imong gibuhat na pagtindog, application na sa giwali nimo, na barugan gid mo. Yan ang pagtuog yun. Na naay mga pagsulay sa kinabuhi. Salbuta mo nga bagong Kristohano ka. No? Encouragement ni namo ng mga nagdugay na sa Kristohano na pangalagad nga bubarog gid mi. Usahay manalawing na dugay nami sa pagwali, usahay manalawing magwali pero ikaw ni barog jud ka kay wa kay no choice.
Wala kay no choice. Ikaduha, I noted here, God wanted leaders like you na maging courageous God. No? Nasama sa GT training na to, sama ni Jonathan. Na courageous gid siya. No? Despite sa mga gahi ng mga general nila, pero ni Barog gid siya. So we are happy that you catch, magkano bitang sa challenge ba? And then nakita na ako na in 2 minutes na imong gi-deliver, you are able to construct yung mga simple na outline na to. So, tinuod nga kulang gid sa information, no? Pero stand firm lang. Barog lang gid. O barog nga ligon. Ha? So, more development pa, we are looking na in the future paano ka gamiton sa Ginoo sa ministry. Basta, ang imong wali karon, i-apply gid ani mo, barog nga ligon. Praise the Lord. Mautong conclusion, kay gi-instruct ka maguna ko ni siya. Samtang wa pa ka mabunutan, mag-note ka sa una. Nabunutan mo ko siya. Pero ang imong conclusion, kay kulang na mag-siya na hassle na mag-siya ganiha. When I coach her dito, there's the heart in your message. Na dito ang heart ba na kulangan rin yung natural kay video hassle magud siya. Ninggawa siya pagka-bright baka nang na-pressure na bitaw siya sa tuwan sa time. Pas siya pagsulat ganiha. But the conclusion of your message matugin mo ni Pastor Paul ganiha. God bless you. Princess na pangalan mo. Naluluha ako, promise, naluluha ako na kumbaga nararamdaman ko yung heart ng message niya. Medyo dagdagan na lang yan ng Panginoon. God bless you. Okay, next set. Basta na kuya pa, tatay. Ano daw, Pastor ha? Ilisa sa siluganon. Apo ang ginalasan. Samantha. Mabili sa tanan? Sige no, so, kanito na pagkitabuhan nga ako, nabunutan ako, lagi nagidanggo. Kalod ko may kabuhan ako, sa beses, sugsisisil. Pagkita ko kita, masiligaw. Dito no, so, ako pala, dahil ko ako Daisy, Samantha Pipilo. Si kinsa man ninyo, nakasuway nga, gigukod o giro. Nakasuway na batanan? Or kinsa man dinhing naimpilo ka ng duwa nga dakop-dakupan. O diba? So, sa duwa nga dakop-dakupan, dito ka musugod nga madakpan ka. O so, diri nga atong kuan, atong abli atong Biblia din sa unang Pedro chapter 5 verse 8. So, ang gingon diri, pag maigmat o pag binantayon ka mo, kaya ang inyong kaway nga moang yawa, naglibot-libot kaninyo sa masaliyon, nga nangita og tukbonon. Sige. Isip po sa nakapristuhan nun, kinahanglan nga kita magmaigmat o magbinantayon. Ngano magmaigmat o magbinantayon man kita? Ha? Oh, so sa katong giingon no nga atong kaaway naglibot-libot o sa masayawa. So kay karong panahon na daghan na ang nahuyang. Daghan na ang na-discourage, daghan na ang nawat ang mga pagsalig sa
Ginoo. Nakalimot sila nga adunay Ginoo bisan nga gamay nga problema, gamay nga pagsulay, mahuya sila o ma-discourage dayon. So sama sa Leon, no sa nakoy nakita nga video ba nga unsa di kinaiya sila kita ba tanan kay og Leon? Kita tanan kakita nag Leon. O unsa may inyo nga makita nga kanang kuan kanang kinaiya si Leon? O abtik unsa pa? Dili mo man to dili. O madasigon og Di mo na gilakaon. oh, so nga na nga to ang kaway. Dili siya muhunong og dili taniya ma. Oh, makanang kuan. Makanang oy nga na. Oh, ang Leon maginhina na siya og lihok. Og makita na siya gyang tukbon maginhina na siya. So nga na ang kanang kuan kita, dasi kay ta, pagkakita sa kanang atong kaway nga dasi kay kada si Ginoo maginhina na siya. Antong nga kita mahud ang tag kanang kuan, mahuyang ta. O dira ang Leon mo atake kay nahuyang man ta. Kaya nakita sa Leon nga nahuyang ta, ihata ang tukbon. Sa pagtukob niya, di na siya muhunong. Ang tuhot nga, dili ta, ma-discourage. Dita mo surrender ba? Dita mo kayo, nga naman nga na ba? So ang Leon, dili niya hunungon mo kanang kuan, kanang paak ang kanang iyang gikaw hangtod dili mahot na ginhawa. O mahot na ni ginawa, iya ni dadong sa gilid, sa ngit-ngit, ipalayo niya sa iyang kauban. So kita, no, kanang isig nga Kristohan nun, magbinantay ta, maigmata ba? Kay basin sa samot na karon sa pag-eskwela, di ba? Sa garan gali mga estudyante nga kanang kuan, magbinantayon ta kay basin ang atong isig ka atong classmate o basin usa na siya gigamit sa kaaway. Nga kita mahuyang, di ba? Imbes nga karong arasa pang pre-meeting pero gida kasi mo ang classmate o usa to siya nga makakuan nga mahilayo ka, mahuyang ka ba? O kanang kuya pod. Magdinasigay kita sa matag usa. Tao na ta, hatagan tao gamay nga pagsulay, problema, mahuyang ta o ma-discourage ta. Pero ayaw nato kalimtan nga adunay Ginoo. Tandang nga nagkuan nato. So kita kung mahuyang na ta, mahuyang man kita, di nato kalimtan nga na ang Ginoo. Kristohano naman ta, na naman tayo Ginoo sa itong kinabuhi. So di nato kalimtan nga kanang kuan ba, nabito ang Ginoo nagkuban nato. O nga na. Sige, igsoon ayaw padala sa kahuyangon o mga discouragement o mga binhatan sa kalibutan nga buhat. Timan nga nakay kauban sa simbahan, nakay pastor bitaw no kung kanang kuan, kung feeling nimo na huyang na ka, kanang ngayo kag kanang advice mong pastor, ubasa ka Biblia mag-ampo ka. O kung kanang kuan nimo na what na bitaw kag kanang kuan, kanang discourage ka tungod lang ani. Hinudumi nga ang tanang nga gibo kanang tanang naitabo nimo na purpose ni Ginoo. O mawala. Mantat! 5 minutes. Hello, hello. 5 minutes. Hey. Hello. Hey, okay. So, congratulations lang ga, no? At least, amo nga mga nahadlok ganiha, pero nanindog yun mo. Wala din mo nagpapildi sa kahuyangon. Okay? So, na-appreciate na ako ang pila ka minutes pas? 5 minutes. Na-appreciate na ako kay si Ate Samantha, yung gi-characterize unsa ang karakter, ang kung unsa ba ning Leon, dire. Which is good sa kwan, sa ano magod sa pag-study nato sa Bible, sa pag-share nato, pag naay mga characters diha, mga hayop, gigamit siya as illustration sa writer, good yun siya, good points nga i-kuan din mo siya, i-characterize unsa ning character ani nga pan in connection dito sa context niya. So gwapo, na-appreciate na akong iyang way sa paano niya kuan niya pan. Then towards the ending, gwapo siya nga sa kahuyangon magpadulol sa pastor, magpadulol sa mga pan dito. Na-appreciate na ako ang iyang way kung paano niya gi-kuan. Then even bisag sa iyang pag-umpisa na siya gi-kuan nga sa iyang introduction. Langga padayon sa padayon sa pag-uswap, padayon sa pag-share. Mayo ang imong pag-sequence sa imong mensahe sa Ginoo. So i-develop nato na siya.
naaman si Ate Mariel, naaman si Ate Jen, ug na sila pastor diri nga na mag-guide pa sa inyo ha, para ma-develop pa rin nila siya. First time na pag-share. Ha? First time nga nag-share nga di siya. Nagatudlo na. Okay, so maayo. So padayon pagit sa ma-develop pagit natin ang isa langga. Ha? God bless. Isa lang ako ikadugang, although si Pastor Paul may anak man. Ay, yun naman. I noticed her sa kuan ba? Di ba may notes man siya? Pero na-notice niyo nung nag-deliver siya, straight. Diretso sa tanaw sa to, di siya katanaw siyang notes. Na siya kuan ba? Na siya tawag connection. Yeah, the connection. At the same time, kanang na-internalize niya ang message ba? Mga part of sa advice na lang po sa ato when we share the word, kanang mao nang advantage sa atong pag-study sa bulong, nakita niyo yung nagbuhat. Kaya nga naman, ma-familiarize yun mo siya. Bisag dili kagatanaw sa imong notes, kabalo ka sa dagan sa imong pag-share. Wala ko na nakita sa iya, and good job, and God bless you. Wapo imong dambo. Alright. Duha man natong i-judge no delivery and content. Sa delivery, mabalaan yun, mabatikdan yun nga, you are a storyteller. Na paghanay pa lang nimo, wapo ang line of thought nimo ba? Na wow, amazing no, na connect niya from intro, hangtod sa body, hangtod sa illustration. Usa sa mga dapat atong tandaan yun as we deliver the message of God, kana bitong word na contextualization. Kung kinsa atong audience, ing-ana po ng atong gamiton nga mga ilustrasyon na masabtan sa itong mga audience. Kung ganina, i-mention din mo mga estudyante, young people. No? Kung ang atong audience po is mga mangingisda, ing-ana po ang klase ng mga illustration po na makarelate ang atong mga audience. Sumabalaan sa delivery ni mo that you are a storyteller. Tapos sa content po, so itudlo ni Pastor John, nakita na ko nga ang arrangement sa imong flow of thought, nakopya gud nimo ang gitudlo ni Pastor John, no? No, praise the Lord sana. Na kay body, explain nimo, illustrate ka na amazed po kung nagigamit nimo tong leon. No, amazing na iya gyud na explain tag maayo nga ani day ang buhaton kus kaaway nga hinahinagid ka ng kuan hangtod nga wala ka. Hinaot nga pag abot mo ang definition sa kinabuhi nimo nga ma-apply gud nimo to imong giwali nga bantay-bantay nga pag dasig karon dasig kay ka, no? Di ka bantay gyud ang leon nimo kay muliloy ka ba pukpon jud ka niya. Na imong manglikaw mga laki nimo, no? Ayaw gyud pa padala sa mga tentasyon. So ang akong na-note diri nindot ang imong flow kay na ay atong homiletical question nimo, nag-guide gyud nimo ang tibuok nga kuan nimo. Balaan gyud na ikaw nagsuwat sa imong outline na kay imo na follow ba. So you are a good teacher and you are a good expositor as well in the future. No, kaya nakakapan din nimo. So grado po na ko nimo is 9 gihapon. Kani kay si Kuya Junior. Di lang. Masa oras na? 7:29? 29. Kasi ito oras, ang 9:30, no? Okay. So, pag-upat, dungang patag tulo. Dungang patag tulo, ha? Kaya, sa interpretation ng God, di man doon mamurot ang 10 to 15. So, nakala ang range sa mga 5 to 6 minutes. So, ibig sabihin, dungang patag tulo after kay Pastor. Okay, sige. Okay, pag umani Pastor, mag-break sa takawon sa ta. Para at least ano panahon ng kaway-way. So, tuloy pa ito binutan after that. Okay, sige. Kita man.
Ito, parating ka ba? Ati magdugo-dugo si Kuya. Salamat. Lah, blessing ba yan? Sige. May gabi sa tanan. Alam na ba ang tanan nga mamilaw sa pulong sa Ginoo? Kung alam na, ato ang bilihan na itong Biblia sa 1 Pedro Kapitulo 5, versikulo 5. Ako sa basahon na? Kamu sa mga batanon, kinahanglan na mutahod sa mga magulang kaninyo. Pagpaubos kamong tanan o pagalagad sa usag-usa. Kay ang kasulatan nag-ingon, kontra sa Dios ang garbuso, apan maluoy siya sa mga mapaubsanon. Okay. Sa dili pa nato himay-himayon ang ato ang mensahe, tuguti ko nga mangutana ninyo. Kinsa ninyo ang nakakita o bata nga mahilig mo amin? O mo please. Mo. Please. Unya. Unsa may inyong pagtan-aw sa mga bata? No, buutan. Nya nay pagtahon. Sa atong bersikulo nga atong gibasa, ato ang i-highlight ang pagtahon. Okay. Ay, pakikita. Ang pagtahon. Ang maong bata, buotan o matinahuron sa iyang ginikanan o labaw sa ugidad o magulang. Now, ang bersikulo nga atong gibasa nag-ingon, kamong mga batanon kinahanglan nga mutahod sa mga magulang ninyo. Niining bersikulo akong nakita nga si Pedro nagahangyo sa mga batanon nga mutahod gayud sa ilang mga magulang. Kung atong hisgutan ang pulong mutahod, kay mao man ang lima ni Pedro, unsa man ang buot ipasabot sa pulong mutahod. Sa atong pag-research, ang pulong mutahod mao kini nga muduol, mutabang o muatiman sa usa ka tawo kasagaran kung naibisita o nanginahanglan og atensyon. Sa ubang konteksto, ang pagtahod mahimong pagsabot nga muduol o mulingkod sa usa ka tawo aron ipakita nga nagtagad ka o naghatag og respeto. Mao dinhi ang buot ipasabot sa mutahod. O mao ni ang wala sa mga batanon niadtong mga panahona. Ang gusto ni Pedro nga naagyod sila niining maong kinaiya. Unya, ang maong kinaiya hangtod gani karon nga gikinahanglan natong batunan o gikinahanglan. Na ako istorya sa kinabuhi sa akong mga anak, akong mga bata. Iniguli na mo sa mo kanang gikan ni lakaw o gikan mi sa trabaho. Sa bisan sa mi gikan nabatasan yun nila nga utagbo inig-abot na mo. Dayon mo amen. Mo amen. Unya kuhaon ang among helmet, among bag o bisan sa among mada. Sila may mo bitbit niini. Sa inyong huna-huna, unsa man ang labay pagtahod ang among mga anak? Ano? Ako nakaingon yun nga
na sila'y pagtahod karon. Na sila'y pagtahod karon ato pod nga istoryahan ang atong kaugalingon kung naabatan ini. Ani nga nining maong kinaiya. Nga kamaong mutabang ilabi na sa bulhaton o sa bulhaton sa simbahan. Yan. Kamaong atiman sa atong isikataw ilabi na gyud na respeto sa uban. Kung naata ning maong kinaiya, ikaw na ang tao nga naay pagtahod. O kini mao gyud ang gusto sa Dios nga batunan nimo. Pero kung wala ka, meaning wala pa kay pagtahod. Unya, kung wala pa kay pagtahod, kung sa man mana nimo karon. Ang gusto na kong ipabot, ato yun ng paningkamutan. Dili man na nato madanga sa atong kaugalingon lang, ato nang iampo nato sa Ginoo. Kay ang Ginoo, ang tao nga moduol mo sampit sa Ginoo, ang Ginoo andam gyud nga mutabang. Salamat. Okay. So, pag ang gi-emphasize ni Pastor Kuya. Pastor. Kuya mo gabi naman ganyan. Okay. So, ang napansin na ako, ang gitaga ni sa pagpamangod sa wali, usahay, ma-emphasize na to ang nagsulat. Halimbawa, si Pedro ang nagsulat, siya itong ginatagag-emphasis. Always remember nga si Pedro, siya ang gigamit. Pero dapat, ang naa sa authority is si God. Mao ning gitudlo sa Ginoo. Taga nato emphasis nga ang Ginoo ang nagsulti, dili na si Pedro. Si Pedro ang gigamit sa Ginoo para isulti na siya. Para mas naay authority kay si God man gud kumbaga sa kuan, si God man gud ang actor sa Bible, siya ang nagahatag og command. So dapat during sa walang emphasize nato nga si God ang Ginoo ang nag-ingon, dili lang si Pedro. Kay para nagibug-bugat nga mensahe. So kana lang ang kuan sila Paul na siguro maduang. Congratulations Pastor. Sige, dara ko'y gamay reminder sa atong tanan. Sa way of communication, thank you sa imo pastor sa imo pagwalis sa mo. Sa delivery ko mahatag gamay points para sa atong tanan pod. Remember, pag magstorya ta sa atong kaistorya, nakay duha ka klase of communication. Natawag nga verbal o unsa nang verbal? Istorya. Ang klase po na communication na maka-communicate po is non-verbal. Sa napansin ninyo kay Pastor ganina, unsay mga butang nga mapansin nimo sa iyang nag-communicate siya non-verbally? Naa siyang mannerism. Unsay mannerism niya? Naa siya mga butang nga naandan niya mag-communicate siya. Unsa? Ang iyahang wala nga kamot. Unsay ginabuhat niya? Asa niya ginabutan niya wala na kamot? Sa likod. Kung ikaw maminaw, gaana istorya. Mga igsoon, mayang gabi sa inyong tanan. Tara niyo ang diferensya. Mga igsoon, mayang gabi sa inyong tanan. Tara niyo ang diferensya. Mga igsoon, mayang gabi sa inyong tanan. Kung sa'yo diferensya, asa ang mas engaging? Ang kani o ang kani? Kung saan lang akong gigamit na way of communication, nakako ang kamot. Sa ato pa, the way ta mag-deliver, gamito nato ang mga kamot, senses, o atong the way ta magliho, o position sa atong kamot. Kaya kung muani ko mag-storya, unsay feeling nyo kung ano akong istorya? Ordinaryong istorya. Murag sa laman. Ordinaryong istorya. Murag ordinaryong istorya lang. Pag na ako'y gusto i-emphasize, may emphasize ba na ako, dili? Wala makagamit ng tissue. Pero kung gamiton na ko kamot, mga igsoon, karong adlaw, tun-an na to ang duha ka butang na gisulti sa Biblia.
Pero kumayan ko, mga igsoon, karong adlaw na atahisgutan duha ka buok punto sa Biblia. Na-effect wala? Wala. Pero kung gamiton na ako akong kamot in a way na mag-communicate ko ninyo, na ay impact. So duha ang ato ang dapat gamiton the way we communicate, verbally and non-verbal. And usually, usa sa mga makapawala po sa message sa pag-deliver na to is kaning non-verbal na to ng mga mannerism. Karamugunit, musulod sa kamot sa bulsa. No? Kung sa mga ginaada sa mukha, ginakalot na din mo yung mukha niya. Unsa ba? No, so i-note niyo din kayo usahay wala din ito mapansin ni na mo niya the way we deliver the message ba. So asa ba ang butang sa tong kamot? Diri niyo permite ibutang na. So nga. Diri. Kaya na. No? And then pag namin gusto i-emphasize, una, duha, tulo, upat. Para at least, na sila makita, una po sila madunggan. Nag-gets ring ninyo? No? So, i-gets ring na, gets ring. So, kato naman ako nakita nga, Juan. So, unya, pansin na po din nyo yung mga mannerism po, na para ma-eliminate po, para pag-deliver niyo sa message, duha ang impact niya. Amen? No? So, more naman to. Isa pa man, sa content is, nag-emphasize si Kuya ganina sa respect. Pero kung tanahan mo ang iyahang point sa verse 5, young people, I have something to say to you. You should accept the authority of the elders. You should all have a humble attitude in dealing with each other. Tapos si Pedro, nihatag siyang illustration niya verse. Proverbs 3:34. God is against the proud, but He is kind to the humble. So, pasabot na ang punto ni Pablo dire, kay iya man naghatag man siya og illustration na verse, is about humility, humbleness against the proud. So, dili lang kay ang, yes, respect, but paano? Dapat magpaubos. Nato lang. So, dito naman akong, pero thank you so much, Pastor, sa imo ang paghatag sa mensahe sa Ginoo. Ikaw puro daan sa? Puro talaga daan? Hindi na kita naman puro. Awa, hindi ko na sa pinyo sa bunot kay para daw. Masig mo ikis. Okay, so break. Break sa ta? Break sa ta para sa dinner. Okay, paminaw sa tapagayo ha. So, gamay lang. Yeah, which is paano ko to kay Paul. Actually, walay problema dito sa term na respect, but respect is part of humility. Okay? Pero dapat ang ma-highlights nato dito is katong humility yun. Pero ang respect, pwede ito sa gamiton as an illustration or pwede ito sa gamiton as an application. Kasi one of showing humility, especially to those older people, is ang papakita respect. So dapat ang ma-highlight yun nato dito is humility. Okay? Sana lang. So let's have a break. Okay, pag umano niya, mabunot tag pilang ito akong sulti? Tulo. Ha? Tulo. Tulo. Okay, so tulo. So, 7:44 naman. So, paningkamutan na to nga mahumanta og dinner 8. Okay, 8 ha? Sila ko niya, isugutan to niya. Mag 8. Kasi wato isugutan ng exam mo niya, pwede na mo na siya hatag lang eh. Okay. So, manutog kaon og 8, pag umana to, proceed ta. Natay tulo pang kaon. Okay? So, nga na lang. So, God bless and let's have a break. Ato tama dito sa okay, so salamat sa kami. Manyapon guys, sorry. Manyapon din. Wala, hindi ito kuan po. Mangingikain mo po. Mangingikain mo, nagsusuwak na ko. Kuasa po. Masahong kami.